Hello mga kaplantita at mga kaplant lola dyan. Hello sa inyong lahat. Sana nasa mabuti tayo lahat na kalagayan. Ayan. Welcome back to Going Green Grandma Channel. At ako nga pala si Lola Emma ng Going Green Grandma Channel na nagsishare lagi sa inyo about sa paghahalaman. At sana magustuhan nyo din ito ngayon kasi ang isi-share ko sa inyo ay kung paano magpatubo ng sili panigang sa paso. Kasi wala ang garden si Lola, kundi sa terrace garden lang. Kaya itong isi-share ko sa inyo palagi ay yung paano mag-aalaga ng mga halaman sa isang maliit na lugar. Kasi kung tayo plantita, hindi naman problema na na kahit na wala tayong farm, kung ano lang ang meron na mapagtatamnan natin, pwede naman tayo magtanim sa paso. Kaya yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ang pagpapatubo o paano magtanim ng gulay na siling panigang sa paso. Kaya yun, ito na. Alam niyo ba, itong siling panigang na ito ay galing pa ito ng Cagayan Valley. At nagustuhan ko yung kanyang variety. Hindi ko lang alam kung anong variety ito. Kaya, ibinilad ko lang siya. Sa totoo lang, hindi hinog. Ibinilad ko lang siya para mag-orange at para maitanim ko. 3 weeks ago na ito na galing ako ng Cagayan Valley at uwi ko ito nung mag-1 year that anniversary ang aking nanay. So ito, ibinilad ko lang kaya nahinog. Kaya ang ginawa ko dito ay ibinabad ko siya ng 24 hours para tumubo siya. Siguradong mag-germinate siya. Kaya, ayun, tingin ko naman mapapatubo ko ito. Kasi kadalasan sa aking mga tanim na mga gulay ay galing lang sa mga ginulay ko o mga binili kong gulay sa palengke o kaya sa supermarket. Ayan. Kagaya nito, red bell pepper ito. Tingnan nyo naman gaano lang kaliit ang kanyang paso. At may kasama pa siyang luya. Itong red bell pepper na ito, ayan, tingnan naman ninyo kung gaano lang kaliit. Pero hatik sa bunga. O, ayan. Hatik sa bulaklak pa pala. Pero siguradong mabubuhay yan. So, ayan na yung bunga. Tapos, ayan yung sumunod. Tapos, ayan yung pinakamalaki. At napakadami niya pang bulaklak sa liit ng paso na ito. Kaya, ito, yun yung isa-share ko sa inyo ngayon kung paano naman tayo magpatubo ng siling panigang sa paso. Ayan, itong paglalagyan natin, hindi na natin kailangan ng seedling tray o yung nabibiling pinagpapatubuan talaga ng mga halaman gulay o halaman na ornamental, yung seedling tray na tinatawag nila. Pwede naman sa mga ating mga bakanteng paso, ano lang meron tayo dyan. Ayan, kaya ito, huwag lang puro putik yung ilalagay natin. Ilalagay ko na lang sa caption kung ano yung halo ng ating loam soil. Loam soil kasi itong paglalagyan natin ng tanim. Okay, itong pisahan na natin. At kung bago pa kayo sa ating channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat in advance. Ayun, so ito na. I-focus na muna natin yung camera. Kasi wala naman ako laging tagahawak ng camera. Ito, may tumubo pang palay. Galing sa rice hull. Andito yung ating ibinabad na buto ng sili. Ayan. Gagawin na natin na medyo layo-layo. Medyo layo-layo na ang gagawin natin para pag nag-germinate sila at lumaki sila, pwede natin i-transfer yung iba. Yung iba naman ay maiiwan na dito sa paso. Ayan. Lagyan lang natin dito. Yung paglalagay natin, yung pwede natin ihiwalay o paghiwalay-hiwalayin sila na hindi masyadong magagalaw yung kanilang ugat para mailipat natin na hindi masyadong mag-suffer sa transplant shock.
Kaya ako, nakakabuhay ako ng sari-saring gulay dito sa terrace garden ko lang. Kasi sa paso nga lang ako nagtatanim. Huwag lang natin sila kalimutan diligin. Dapat every other day natin sila diligin. Depende yun sa mix ng ating lupa. Kasi meron tayong lupa o meron tayong potting mix na napakadaling matuyo. Kaya pagka nakita na natin na tuyo na, kailangan na rin natin ng diligin. Pwede naman kahit na araw-araw, lalong-lalo na ngayon papasok ang midsummer. Dagdagan ng lupa niya pag kulang. Pero mas okay na ganito siyang kalalim. Mga 2 inches mula dito kasi tatakpan natin ng plastic para mas mabilis mag-germinate. Ayan. So ngayon, tatakpan natin ng plastic. Huwag natin papaarawan ha. Huwag natin papaarawan. Ilagay lang natin sa maliwanag na lugar. Pero hindi sa nabibilad sa araw. Tapos titignan natin kung ilang days siya bago mag-germinate. Ayan. Ito na. So, ilagay na natin. After 2 weeks, tignan natin sila kung gaano na sila kalalaki. So, maraming salamat muna. Ito na siya. Nag-germinate na sila. Ayan, 2 na dahon. Pag nakita na natin na may 2 pang dahon na maidagdag, pwede na natin sila i-transplant sa mas malaking lalagyan o kahit sa baso man lang na disposable. Pwede na yun. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Kaya hayaan na lang muna natin sila dyan. Huwag natin papaarawan, pero ilagay natin dito sa maliwanag lang na lugar. Update na natin itong ating mga sili. Ayan na sila, yung magmula sa buto. So, ngayong araw na to ay May 30, 2024. So, medyo nakikitaan na natin ng ayan, nakasa na. Yan, malapit na silang magbulaklak. Malapit na magbunga. Ito na yung mga sili ko. June 23, 2024. Ito na sila, nagbubulaklak na. Ayan. I-update ko kayo ulit pagka ako namitas na. Parang 3 feet na yung taas niya eh. Yan. Tapos, tumubutin yung peke doon sa bandang baba. Ayan, ipapakita ko lang kung saan siya talaga nakapwesto. Dito siya sa pasamano ng aking balcony at naaarawan siya dito hanggang tanghali. Pag bandang hapon naman hanggang 2 p.m. naaarawan siya pero filtered na yung araw. Ay pasensya na, medyo maingay yung aso ng kapitbahay natin, kaya pasensya na. Kaya nga madalas na sa loob na lang ako nagpo-propagate para iwas ng ingay. Kaya pasensya na. Kaya dito siya nakalagay. Gusto ko lang naman i-share sa inyo na sobrang sikip yung aking halamanan, pero hindi hadlang yung kasikipan niya na ingay para makapagtanim ako ng mga sari-saring gulay at prutas. Ayun, kaya maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Ako ulit si Lola Emma ng Going Green Dasma PH. Maraming salamat. Sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Happy planting! Bye-bye!